Alam mo ba na pwedeng tahimik na tumaas sa mapanganib na level ang blood sugar mo? Kahit wala kang kinain bago matulog, sandali lang. Bago ka magpatuloy sa panunood ng video na ito, gusto kong mapansin mo muna ang isang bagay. Balikan mo ang mga nakaraang gabi mo. Nagising ka ba hindi dahil sa ingay, hindi dahil sa stress, kundi parang may kung anong nangyari sa loob ng katawan mo na bigla kang ginising. Tuyong bibig, mabigat na mga binti, o isang kakaibang pagkabalisa na hindi mo maipaliwanag. Kahit gaano ka pa kaaga natulog, heto ang hindi alam ng karamihan. Hindi iyon basta nagkataon lang. Hindi iyon simpleng hindi maayos na tulog. Iyon ay senyales na tumataas ang blood sugar mo habang ikaw ay mahimbing na natutulog. At wala kang sapat na kakayahan noon para mapigilan ito ng katawan mo. At kung pamilyar sa'yo ang pakiramdam na iyon, kung parang ganyan ang mga umaga mo nitong mga nakaraan, ang ibabahagi ko sa'yo sa loob ng susunod na 40 minuto ay maaaring tunay na magbago kung paano mo nararamdaman ang bawat araw. Dahil ngayon, lalaliman natin ito. Hindi lang ito basta listahan, kundi isang malinaw na pag-unawa kung ano talaga ang nangyayari sa katawan mo tuwing gabi, bakit ito nangyayari, at eksakto kung ano ang pwede mong gawin para dito, simula ngayong gabi. Ako si Dr. Megan Foster. Mahigit 2 dekada na akong nagtatrabaho sa larangan ng metabolic health. Ibig sabihin kung paano hinahawakan ng katawan mo ang enerhiya, asukal, at ang mga sistemang nagpapanatiling maayos ang takbo ng katawan mo habang ikaw ay tumatanda. Sa loob ng mga taon na yon, nakapagtrabaho na ako kasama ang libo-libong pasyente. At isa sa mga pinakakaraniwang pattern na paulit-ulit kong nakikita ay ito. Dumarating ang mga tao na pakiramdam nila ay may mali sa kanila, pero hindi nila ito maipangalan. Palagi silang pagod, mabagal ang pag-iisip nila, pakiramdam nila, mas mabigat ang katawan nila kumpara dati. At kapag tiningnan namin kung ano talaga ang nangyayari sa ilalim ng lahat ng iyon, halos iisa lang ang sagot. Nahihirapan ang katawan nila sa pag-handle ng blood sugar, hindi lang sa araw, kundi pati sa gabi habang sila ay natutulog, habang wala silang kamalay-malay. At may isang bagay akong sasabihin ng diretso na bihira mong marinig mula sa karamihan ng mga doktor. Ang problema sa blood sugar ay hindi nagsisimula sa kung ano ang kinakain mo sa araw. Nagsisimula ito sa kung ano ang hindi nagagawa ng katawan mo sa gabi. Kadalasan, sinasabihan ang mga tao na bawasan ang asukal, kumain ng mas kaunti, uminom ng gamot, at oo, mahalaga ang mga iyon, pero hindi nila tinatamaan ang tunay na ugat ng problema. Ang totoong issue ay ang kakayahan ng katawan mo na iproseso at alisin ang sobrang asukal habang ikaw ay natutulog. Iyan ang bahagi na halos walang nag-uusap. At iyan din ang dahilan kung bakit napakaraming tao ang ginagawa na ang lahat ng tama sa araw. Pero paggising nila, pakiramdam pa rin nila ay hindi sila maayos. Kaya ngayon, dadalhin kita sa isang mas kumpletong pag-unawa. Pag-uusapan natin kung ano ba talaga ang ginagawa ng blood sugar sa katawan mo habang natutulog ka. Ano ang nagkakamali at bakit? Ano ang sinasabi ng siyensya tungkol sa kung paano ito aayusin? At pagkatapos ay gagabayan kita sa 8 partikular na inumin mula sa hindi gaanong epektibo hanggang sa pinaka-epektibo na talagang makakatulong sa kakayahan ng katawan mo na iproseso ang asukal sa gabi. Pagkatapos ng video na ito, magkakaroon ka ng malinaw na larawan kung ano ang nangyayari at isang praktikal na plano na maaari mong simulan ngayong gabi. Magsimula tayo sa pundasyon dahil kung hindi mo nauunawaan kung ano ang nangyayari sa loob ng katawan mo, ang lahat ng iba pa ay parang paghuhula lang. Balikan mo ang ilang taon na ang nakalipas. Dati, kaya mong kumain ng normal na hapunan, matulog at magising na malinaw ang isip, magaan ang pakiramdam at may steady na enerhiya mula pa lang sa pagbukas ng mga mata mo. Hindi mo kailangan ng 3 tasa ng kape para lang makaramdam na parang tao ka ulit. Hindi mo ginugugol ang unang oras ng umaga na parang lutang o balot ng ulap ang isip mo. Basta gumagana lang ng maayos ang katawan mo. Ngayon, nagigising ka na pagod, parang malabo ang isip, naninigas ang katawan, at minsan mas nauuhaw ka pa kaysa noong gabi bago ka matulog. At kahit ilang oras ka pang matulog, parang hindi pa rin sapat. Mas mabagal kang bumangon, mas matagal bago gumana ng maayos ang isip mo. Mabigat na agad ang mga binti mo kahit hindi pa nagsisimula ang araw. Pareho ka pa rin namang tao, pareho ang buhay mo, pero iba na ang nangyayari sa loob ng katawan mo habang nagpapahinga ka.
Ang pagbabagong iyon ay hindi dahil tumatanda ka lang, hindi rin dahil sira ang katawan mo. Nangyari iyon dahil unti-unti at tahimik na nag-adjust ang katawan mo sa isang internal na kondisyon na hindi na nakakatulong sa'yo. At ito ang mahalagang bahagi kung nagawa ng katawan mong mag-adjust sa isang direksyon, kaya rin itong bumalik. Pero mangyayari lang iyon kung mauunawaan mo kung ano ang nagbago at matutukan mo ang tamang sistema. Kaya hayaan mong ipaliwanag ko ng malinaw kung ano talaga ang nangyayari sa loob ng katawan mo tuwing gabi. Gagawin ko itong simple at praktikal hanggat maaari. Walang komplikadong termino, kundi ang totoong larawan lang. Isipin mo ang bloodstream mo na parang isang highway. Ang asukal na galing sa pagkain na kinakain mo, ang siyang mga sasakyang dumadaloy dito. Bawat cell sa katawan mo ay umaasa sa asukal na iyon. Ang utak mo, ang mga kalamnan mo, ang puso mo, lahat sila ay nangangailangan nito. Pero kailangan itong maihatid ng tama, hindi yung basta umiikot lang ng walang direksyon. Ang sistemang nagde-deliver na ito ay pinapatakbo ng insulin. Ang insulin ay isang natural na substance na ginagawa ng katawan mo sa pancreas. Kapag pumasok ang asukal sa bloodstream mo pagkatapos mong kumain, naglalabas ang katawan ng insulin para ilipat ang asukal mula sa highway papunta sa loob ng mga cell mo kung saan ito ginagawang enerhiya. Kapag maayos ang takbo ng lahat, smooth lang ang buong proseso. Pumapasok ang asukal, ginagawa ng insulin ang trabaho nito, na ililipat ang asukal papunta sa mga cell at nalilinis ang bloodstream mo. Pero dito nagsisimula ang problema para sa milyon-milyong tao at unti-unti itong nabubuo kaya kadalasan hindi ito napapansin hanggat hindi pa ito nangyayari sa loob ng maraming taon. Sa paglipas ng panahon, dahil sa pagkain, stress, kakulangan sa tulog, at iba pang salik, maaaring magsimulang maging hindi gaanong responsive ang mga cell mo sa insulin. Parang hindi na nila masyadong naririnig ang signal. Dumarating ang insulin, kumakatok, pero hindi agad nagbubukas ang mga cell o hindi sila nagre-respond ng buo gaya ng dapat. Ito ang tinatawag na insulin resistance at mas karaniwan ito kaysa sa iniisip ng karamihan. May mga pagtatansya na nagsasabing higit sa isa sa bawat 3 adult ang may ganitong kondisyon sa iba't ibang antas at malaking bahagi sa kanila ay wala man lang ideya. Kapag hindi na maayos tumutugon ang mga cell mo, wala nang mapuntahan ng asukal. Naiipon ito sa bloodstream mo. Nagiging mas malapot at mas malagkit ang dugo mo. Ang mga blood vessels mo na dapat ay flexible at kayang mag-adjust ay unti-unting tumitigas. At ang maliliit na particle ng asukal ay nagsisimulang dumikit sa inner walls ng mga ugat. Parang syrup na dahan-dahang bumabalot sa loob ng isang tubo. Ang build-up na ito ay nagpapakitid sa mga ugat, nagpapababa ng maayos na daloy ng dugo, at nagdudulot ng sunod-sunod na problema na pwedeng makaapekto sa puso mo, sa kidneys mo, sa paningin mo, at kahit sa paraan ng paggana ng utak mo. Ngayon, ito ang bahagi na halos hindi iniisip ng karamihan, at ito ang pinakaimportanteng punto sa lahat ng ibinabahagi ko sa iyo ngayon. Sa gabi, hindi bumabagal ang prosesong ito. Sa totoo lang, mas lumalala pa ito. Ganito ang dahilan. Sa araw, gumagalaw ka, kumakain ka sa tamang pagitan. May natural na cycle ang katawan mo na tumutulong para ma-manage ang sugar levels mo. Pero sa gabi, may isang partikular na proseso na dapat mangyari. Pumapasok ang katawan mo sa isang yugto ng pag-aayos at pagre-reset. Ang atay mo ang nagiging pangunahing taga-kontrol ng blood sugar habang natutulog ka. Dapat nitong alisin ang sobrang asukal mula sa bloodstream, iimbak ito, at maglalabas lamang ng sapat na dami para masuportahan ang utak at mga vital organs mo habang gabi. Dapat ding nililinis ng mga cell mo ang mga hindi nagamit sa buong araw. Ang pancreas mo naman ay dapat nagpapahinga. Pero kung hindi maayos ang takbo ng sistemang ito, kung mabagal ang atay mo, kung resistant ang mga cell mo, kung hindi balanse ang hormones mo, hindi nangyayari ng tama ang lahat ng iyon. Sa halip, nananatili lang ang asukal sa bloodstream mo sa loob ng 6 oras, 7 oras, kahit 8 oras, habang wala kang kamalay-malay. Habang natutulog ka, tuloy-tuloy ang pag-ipon ng pinsala. Hindi ito haka-haka lang. Isang malawakang pagsusuri na inilathala sa European Journal of Clinical Nutrition ang nagpakita na ang mataas na blood sugar sa gabi ay konektado sa higit sa 200% na pagtaas ng pinsala sa mga blood vessels. Hindi ito tungkol sa blood sugar sa araw, kundi sa gabi. Kapag hindi ka kumakain, hindi ka gumagalaw, at wala kang ideya na may nangyayaring pinsala habang iniisip mong ligtas ka dahil wala kang kinakain. Iyan ang dahilan kung bakit mas masama ang pakiramdam ng maraming tao paggising imbes na mas maayos.
Iyan ang dahilan kung bakit hindi agad nawawala ang brain fog kahit isang oras ka ng gising. Iyan din ang dahilan kung bakit mabigat na agad ang mga binti mo kahit wala ka pang ginagawa. Ang katawan mo ay kakagaling lang sa 6 hanggang 8 oras ng internal na stress na hindi mo man lang naramdaman dahil natutulog ka. At may isang mahalagang bagay akong gusto mong maunawaan na madalas hindi nabibigyang pansin kapag pinag-uusapan ang blood sugar. Ang kalidad ng tulog mo at ang blood sugar mo ay hindi lang basta konektado, malalim at direktang magkaugnay ang mga ito sa dalawang direksyon. Kapag hindi maayos ang kontrol sa blood sugar, naaapektuhan ang tulog mo. At kapag hindi maayos ang tulog mo, lalong lumalala ang blood sugar mo. Isa itong cycle na paulit-ulit na nagpapalakas sa sarili nito. Kapag tumataas ang blood sugar mo sa gabi, nararamdaman ito ng katawan mo. Bilang proteksyon, bahagya kang ginigising ng katawan mo. Hindi ka tuluyang magigising, pero sapat para maistorbo ang deep sleep mo. Kaya maraming taong may problema sa blood sugar ang biglang nagigising ng 2:00 o 3:00 ng madaling araw nang walang malinaw na dahilan. Hindi sila nagigising dahil sa ingay o stress. Hinahatak ka ng katawan mo palabas ng malalim na tulog dahil may nangyayaring proseso sa loob na may kinalaman sa metabolism. At ang pagkaistorbo ng deep sleep na yon ang lalo pang nagpapalala ng problema kinabukasan. Sa panahon ng malalim na tulog, naglalabas ang katawan mo ng growth hormone na may malaking papel sa kung paano tumutugon ang mga cell mo sa insulin. Kapag nawalan ka ng sapat na deep sleep, bumababa ang insulin sensitivity mo, ibig sabihin, kinabukasan, mas lalo pang nagiging hindi responsive ang mga cell mo kaysa dati at tuloy-tuloy lang ang cycle. May isang pag-aaral na isinagawa sa University of Chicago kung saan ang mga malulusog at batang volunteers ay pinatulog lamang ng 4 na oras kada gabi sa loob ng 6 na araw. Sa loob ng maikling panahong iyon, bumaba ang insulin sensitivity nila ng 25%. Nagsimulang mag-react ang katawan nila sa asukal na parang may maagang yugto ng metabolic dysfunction. At tandaan, mga healthy na kabataan ito na wala namang dating problema. 6 na araw lang, 25% na agad ang ibinaba. Ganyan kabilis maapektuhan ng kulang o sirang tulog ang metabolic function mo. Kaya kapag sinasabi kong nagsisimula sa gabi ang problema sa blood sugar, ibig kong sabihin ay sa dalawang direksyon ito. Ang nangyayari sa bloodstream mo ay nakakaapekto sa tulog mo at ang nangyayari sa tulog mo ay direktang nakakaapekto sa bloodstream mo. Kapag isa lang ang inaayos mo at hindi ang isa pa, doon nagkakaroon ng plateau ang maraming tao. Inaayos nila ang diet nila, nakakakita sila ng kaunting improvement, pero hindi nila tuluyang nababawi ang enerhiya at linaw ng isip nila dahil patuloy pa ring kumikilos laban sa kanila ang cycle sa gabi. Ngayon, may isa pang mahalagang bahagi sa sistemang ito na halos hindi nababanggit sa mga karaniwang usapan tungkol sa blood sugar at gusto kong bigyan ito ng pansin dahil binabago nito ang buong larawan, ang cortisol. Ang cortisol ay madalas tawaging stress hormone. Karamihan sa mga tao, kilala ito bilang hormone na tumataas kapag ikaw ay kinakabahan o nasa ilalim ng pressure. Pero ang cortisol ay may sarili ring natural na rhythm araw-araw. Dapat ay mababa ito sa gabi habang natutulog ka at unti-unting tumataas sa mga unang oras ng umaga para ihanda ang katawan mo sa pagising. Ang pagtaas ng cortisol sa umaga ang isa sa mga dahilan kung bakit nagkakaroon ka ng enerhiya sa pagbukas pa lang ng mga mata mo. Ang problema sa maraming tao, lalo na sa mga palaging stressed, kulang sa tulog, o matagal nang may problema sa blood sugar, nasisira ang natural na rhythm ng cortisol. Nagsisimula itong tumaas sa maling oras. Tumataas ito sa gabi kung kailan dapat ay mababa lang. At isa sa pangunahing ginagawa ng cortisol kapag tumaas ito ay ang utusan ang atay mo na maglabas ng mas maraming asukal papunta sa bloodstream. Ito ang tinatawag na dawn phenomenon. Kahit na maaari rin itong mangyari sa iba't ibang oras ng gabi, hindi lang sa madaling araw, tumataas ang blood sugar mo hindi dahil may kinain ka, kundi dahil ang stress hormones mo ang nagsasabi sa atay na maglabas ng mas maraming asukal. Isa itong mekanismo ng katawan mula pa noong sinaunang panahon kung kailan kailangan ng katawan na maghanda ng enerhiya agad kung may panganib sa gabi.
Pero sa modernong panahon, ang resulta lang nito ay nananatiling mataas ang blood sugar mo sa loob ng ilang oras habang sinusubukan mong matulog. Ipinaliliwanag nito ang isang bagay na madalas kong marinig mula sa mga pasyente. Sinasabi nila, maingat naman akong kumain, ginagawa ko na ang lahat ng tama, pero mataas pa rin ang blood sugar ko paggising sa umaga. At halos palaging ang sagot ay cortisol at ang aktibidad ng atay sa gabi. Nangyayari ito habang natutulog sila at walang kinalaman sa kung ano ang kinain nila noong araw bago iyon. Kapag naunawaan mo ito, kung paano nagtutulungan ng atay, ang rhythm ng cortisol, ang cycle ng tulog, at ang insulin resistance sa gabi, doon nagbabago ang paraan ng paglapit mo sa solusyon. Dahil kung ang babaguhin mo lang ay ang kinakain mo sa araw, iniiwan mo pa rin na hindi naayos ang cycle na nangyayari sa gabi, at dito papasok ang 8 inumin na ipapaliwanag ko sa'yo. Bawat isa sa mga ito ay may tina-target na iba't ibang bahagi ng sistemang gumagana sa gabi. May ilan na tumutulong sa pag-regulate ng cortisol, may iba na sumusuporta sa atay, may nagpapaganda ng pagtugon ng mga cell sa insulin, at may nakakatulong magbawas ng inflammation sa mga blood vessels. At ang pinaka-epektibo ay sabay-sabay na tinutulungan ang ilang bahagi ng sistemang ito. Bago tayo dumiretso sa listahan, gusto kitang tanungin. Napapansin mo ba na nagigising kang pagod, nauuhaw, o parang lutang ang isip kahit wala kang malinaw na dahilan? Kung oo, itype mo ang salitang night sa comments ngayon. Magugulat ka kung gaano karaming tao ang tahimik na dumadaan sa ganito araw-araw. Iniisip na normal na lang ito, pero hindi. At ang susunod mong maririnig ay magpapakita sa iyo kung bakit. Ngayon, simulan na natin ang listahan. Inayos ko ang 8 inuming ito mula sa hindi gaanong epektibo hanggang sa pinaka-epektibo pagdating sa overnight blood sugar support. Hindi ito tungkol sa general health o benepisyo sa araw, kundi partikular sa kung paano nito sinusuportahan ang blood sugar mo habang natutulog ka. Pangwalo, green tea. Isa ito sa mga pinaka-pinag-uusapang inumin pagdating sa blood sugar at may magandang dahilan kung bakit. May taglay itong mga natural compounds. Ang pinaka-pinag-aralan dito ay ang EGCG na tumutulong sa katawan mo na mas maayos na i-handle ang asukal. Ipinapakita ng mga pag-aaral na ang regular na pag-inom ng green tea ay may kaugnayan sa bahagyang pagbaba ng fasting blood sugar sa paglipas ng panahon at may kaunting epekto rin ito sa kung paano tumutugon ang mga cell mo sa insulin. Pero, heto ang totoo pagdating sa green tea kung overnight blood sugar ang pag-uusapan. Suporta lang ito, hindi solusyon. Dahan-dahan at unti-unti ang epekto nito. Hindi nito kayang agad alisin o pababain ang blood sugar spike na nangyari na bago ka pa matulog. Ang ginagawa nito ay maglatag ng pundasyon sa araw-araw na paggamit. Unti-unti nitong tinutulungan ang metabolic system mo na gumana ng mas maayos. Isipin mo ito bilang parang background maintenance. May isa pang mahalagang bagay tungkol sa tamang oras ng pag-inom. Ang green tea ay may caffeine. Hindi man kasing dami ng nasa kape, pero sapat pa rin para makaistorbo ng tulog sa ilang tao, lalo na sa mga sensitibo rito o umiinom nito ng gabi na. Kung gagamit ka ng green tea, mas mainam na inumin ito ng mas maaga sa gabi, hindi yung malapit ka na matulog. At siguraduhin ding plain lang ito. Kapag nilagyan mo ng asukal o honey, nawawala lang ang metabolic benefit na gusto mong makuha. Magandang pundasyon, mabagal at katamtaman lang ang epekto nito sa overnight blood sugar. Pangpito, apple cider vinegar. Isa ito sa mga pinakasikat na natural health products nitong nakaraang dekada at may tunay naman itong mekanismo kung bakit ito nakakatulong. Ang acetic acid na laman ng apple cider vinegar ay nagpapabagal ng gastric emptying. Ibig sabihin, pinapabagal nito ang paglipat ng pagkain mula sa tiyan papunta sa bituka. Dahil dito, mas dahan-dahang pumapasok ang asukal mula sa pagkain papunta sa bloodstream, kaya nababawasan ng bigla ang pagtaas o spike. May matibay na ebidensya rin na nagpapakita na kapag uminom ka ng apple cider vinegar kasabay o bago kumain, pwede nitong pababain ang blood sugar spike mula sa pagkain na iyon. Kaya bakit pang-7 lang ito sa listahan? Dahil sa oras na umiinom ka na ng kahit ano bago matulog, tapos na ang window ng pagkain mo, natunaw na ang huling kinain mo, ilang oras na ang nakalipas. Ibig sabihin, wala nang saysay ang epekto nito sa pagpapabagal ng digestion sa puntong iyon. Ang pag-inom ng apple cider vinegar bago matulog ay hindi na gaanong nakakaapekto sa asukal na umiikot na sa bloodstream mo.
May isang exception na dapat banggitin. May ilang pag-aaral na tumingin sa pag-inom ng maliit na dami nito bago matulog at nakakita ng bahagyang pagbaba sa fasting blood sugar kinabukasan sa ilang tao. Hindi pa ganap na malinaw kung ano ang eksaktong mekanismo nito. Maaaring may kinalaman ito sa kung paano pinoproseso ng atay ang glucose sa gabi, pero maliit at hindi consistent ang epekto nito. Isa pa sa mahalagang punto, madalas ay nasusobrahan ng paggamit ang mga tao. Kapag hindi ito tinunaw o kapag sobra ang dami, maaaring masira ang tooth enamel at mairita ang lining ng tiyan at lalamunan. Kung gagamit ka nito, sapat na ang 1 hanggang 2 kutsarita na hinalo sa isang basong tubig. Huwag hihigit pa roon. Sa kabuuan, katamtaman lang ang benepisyo nito para sa gabi at mas epektibo talaga ito kapag ginagamit kasabay ng pagkain. Pang-anim, chamomile na may cinnamon. Dito na tayo papasok sa mas interesante at mas epektibong kombinasyon. Gumagana ito sa isang particular na pathway na madalas hindi nabibigyang pansin, ang stress hormone system mo. Napag-usapan natin kanina ang cortisol, ang hormone na tumataas sa maling oras sa maraming tao at naguutos sa atay na maglabas ng mas maraming asukal sa bloodstream habang gabi. Dito pumapasok ang chamomile. May taglay itong mga natural compounds na kumakapit sa receptors sa nervous system mo na tumutulong pakalmahin ang stress response ng banayad at natural. Pinapababa nito ang aktibidad ng cortisol kaya mas tahimik ang signal na natatanggap ng atay. Ibig sabihin, mas kaunting hindi kailangang asukal lang na ilalabas. Nabawasan ang overnight spike na dulot ng cortisol. Ito ang dahilan kung bakit kilala ang chamomile tea bilang nakakatulong sa mas magandang tulog. Hindi lang dahil inaantok ka nito, kundi dahil pinapakalma nito ang hormonal activity na nagpapanatili sa katawan mo sa isang mababang antas ng alert. At ang parehong alertness na yon ang nagtutulak pataas ng blood sugar mo. Kapag pinagsama mo ang chamomile at cinnamon, may nadadagdag pang isang layer ng benepisyo. Ang cinnamon, lalo na ang Ceylon cinnamon, ay may mga compound na nagpapabuti sa tinatawag na insulin receptor sensitivity. Ang surface ng mga cell mo ay may parang receiving stations para sa insulin. Tinutulungan ng cinnamon na maging mas responsive ang mga receiving stations na ito. Mas mabilis na naililipat ang asukal mula sa bloodstream papunta sa mga cell mo. Malaki ang pagkakaiba nito, lalo na kung ginagawa ito ng tuloy-tuloy sa loob ng ilang linggo. Ang mahalagang punto na gusto kong ulitin dito ay tungkol sa uri ng cinnamon. Karamihan sa ground cinnamon na mabibili sa grocery ay cassia cinnamon. Ang cassia ay may compound na tinatawag na coumarin na kapag iniinom sa malaking dami araw-araw sa matagal na panahon ay maaaring maglagay ng stress sa atay. Para sa nightly drink na iniinom mo araw-araw, hanapin ang Ceylon cinnamon. Pareho itong may mga benepisyong compound pero may mas mababang antas ng coumarin. Ang moderate na improvement na ito ay partikular na epektibo kung ang overnight blood sugar spikes mo ay konektado sa stress o sa disrupted cortisol rhythm mo. Pang-5, tart cherry drink. Ito ang inumin na kadalasang nagugulat ang mga tao at gumagana ito sa mga mekanismong madalang nilang naiisip na konektado sa blood sugar. Ang tart cherries ay mayaman sa natural compounds na tinatawag na anthocyanins, ang pigments na nagbibigay sa kanila ng malalim na pulang kulay. Ang mga compound na ito ay may dalawang mahalagang epekto para sa overnight blood sugar. Una, pinapabuti ang insulin sensitivity. Ipinapakita ng mga pag-aaral na ang anthocyanins sa tart cherries ay tumutulong sa mga sel mo na mas mahusay na tumugon sa insulin kaya mas epektibong na ililipat ang asukal mula sa bloodstream habang gabi. Pangalawa, anti-inflammatory ito at mas mahalaga ito kaysa sa iniisip ng karamihan. Ang chronic low-level inflammation sa blood vessel walls ay isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit hindi maayos ang pagtugon ng insulin sa umpisa pa lang. Kapag inflamed ang vessel walls, mas mahirap para sa insulin na ilipat ang asukal papunta sa mga cell. Ang pagbabawas ng inflammation, kahit bahagya lang, ay nagpapabuti sa kabuuang efficiency ng sistema. May isa pang benepisyo ang tart cherries na direktang konektado sa sleep blood sugar cycle na pinag-usapan natin kanina. Ang tart cherries ay isa sa iilang natural na pagkain na may melatonin, ang hormone na nagre-regulate ng sleep cycle mo. Kapag mas mahusay ang tulog dahil sa natural na melatonin, kasabay ng insulin sensitivity at anti-inflammatory effects mula sa anthocyanins, nagkakaroon ng tunay na compounded na benepisyo para sa overnight metabolic health.
Ibig sabihin, tinutugunan mo ang cycle mula sa iba't ibang anggulo ng sabay-sabay. Ngunit heto ang madalas na nagiging mali ng karamihan. Ang tart cherry drinks na mabibili sa karamihan ng grocery stores ay hindi ang gusto mo. Karaniwan, itong may dagdag na asukal, minsan kasing tamis ng soft drink. Ang pag-inom ng mataas na sugar tart cherry juice bago matulog sa layuning pababain ang blood sugar mo ay kabaligtaran ng gusto mong makamit. Ang kailangan mo ay purong unsweetened tart cherry concentrate, 1 hanggang 2 tablespoons na hinalo sa tubig bago matulog. Sa ganitong paraan, makukuha mo ang benepisyong compounds ng walang dagdag na sugar load. Mas malakas at multi-layered ang epekto nito kumpara sa unang tatlong inumin, pero dapat ang tamang produkto ang gamitin. Ngayon, papasok na tayo sa top 4 at gusto kong maging diretso sa'yo tungkol sa pagbabago dito. Ang unang 4 na inumin sa listahang ito ay gumagana ng banayad at indirect, they support the system. Ang top 4 naman ay aktibong nakikialam sa kung paano pinoproseso ng katawan mo ang asukal sa gabi. Mas malakas ang mekanismo, mas halata ang epekto, at mas matibay ang research na sumusuporta dito. Pang-apat, ginger, lemon, at cayenne. Ang kombinasyong ito ay gumagana sa isang pathway na halos hindi nababanggit pagdating sa usapin ng blood sugar, ang circulation o daloy ng dugo. Ito ang isang mahalagang punto na kadalasang nalalampasan. Hindi magagawa ng insulin ang trabaho nito kung hindi maayos ang pagdaloy ng dugo papunta sa mga sel mo. Para mailipat ang asukal mula sa bloodstream papunta sa mga kalamnan, atay, at iba pang tissues, dapat maayos ang daloy ng dugo. Sa mga taong may problema sa blood sugar, kadalasan ay compromise ang circulation, lalo na sa maliliit na blood vessels na nagdadala ng dugo sa mga kamay, paa, at ibabang bahagi ng mga binti. Ito rin ang dahilan kung bakit isa sa mga classic early signs ng long-term blood sugar issues ay pakiramdam ng pamamanhid, kakulangan ng sensasyon o lamig sa paa at ibabang bahagi ng binti. Ang daloy ng dugo sa maliliit na vessels na iyon ay bumababa. Ang ginger ay may natural compounds, pangunahing gingerol, na nagpapaluwag sa mga blood vessels. Pinapababa nito ang stiffness sa vessel walls at pinapaganda ang daloy ng dugo, lalo na sa peripheral circulation, sa kamay, paa, at ibabang bahagi ng binti. Ang cayenne naman ay gumagana sa isang katulad, ngunit kakaibang mekanismo. Ina-activate nito ang receptors sa blood vessel walls na nagtitrigger sa mga ito na mag-relax at bumuka. Ang kombinasyon ng ginger at cayenne ay nagdudulot ng makabuluhang improvement sa circulation sa buong katawan. Kapag bumuti ang circulation, mas epektibong naaabot ng insulin ang mga cell. Mas mabilis na naililipat ang asukal mula sa bloodstream at nababawasan ang pinsalang dulot ng sugar na matagal na nakikipag-ugnayan sa vessel walls. Ang mga taong regular na nagsisimulang uminom ng inuming ito ay kadalasang nakapapansin ng isang partikular na pagbabago sa loob ng unang ilang araw. Bumabalik ang init sa kanilang mga paa sa gabi. Ang pakiramdam na yon ay dulot ng dugo na bumabalik sa mga vessels na dati ay naipit o restricted. Ito ay isang direktang senyales na nararamdaman mo na tumutugon ang sistema. Sinusuportahan naman ng lemon ang detox pathways ng atay, tinutulungan itong iproseso at alisin ang mga sangkap na ngayon ay na-mobilize na dahil sa mas mahusay na circulation. Kung sensitibo ka sa spice, magsimula sa napakaliit na pinch ng cayenne at unti-unting dagdagan sa unang linggo. Mabilis na nakaka-adjust ang katawan at totoo ang benepisyo sa circulation. Pangatlo, fenugreek na may cinnamon. Ang fenugreek ay talagang undervalued sa mga Western na usapan tungkol sa blood sugar. Matagal na itong bahagi ng traditional medicine sa South Asia at Middle East sa loob ng libu-libong taon at ngayon ay nagbibigay ng mas detalyadong paliwanag ang modernong research kung bakit ito epektibo. Ang pangunahing mekanismo nito ay ang soluble fiber sa fenugreek na nagpapabagal ng absorption ng asukal mula sa digestive system. Pinapababa nito ang biglaang sugar spikes na kadalasang nagtitrigger ng sobrang insulin release mula sa pancreas. Nagbibigay ito ng mas mabagal at mas steady na metabolic curve sa gabi at hanggang sa pagtulog. Bukod sa fiber, may compounds din ang fenugreek na tinatawag na furanolinic saponins na direktang nagpapabuti sa pagtugon ng mga sel mo sa insulin. Ang kombinasyon ng mas mabagal na sugar absorption at mas mahusay na cellular response ay nagre-resulta sa mas stable na overnight metabolic pattern.
mas kaunting spike, mas kaunting crash, at mas consistent na equilibrium. May ebidensya rin na sinusuportahan ng fenugreek ang kalusugan ng beta cells sa pancreas mo, ang mga cell na responsable sa paggawa ng insulin. Sa paglipas ng panahon, ang mga cell na ito ay maaaring mapagod dahil palaging pinipilit silang gumawa ng mataas na dami ng insulin para malampasan ang resistance. Ang fenugreek ay lumilitaw na nakakatulong bawasan ang cellular stress na ito. Sinusuportahan ang mas malusog na long-term function ng insulin production system mismo kapag pinagsama ito sa Ceylon cinnamon na nagpapabuti ng insulin receptor sensitivity. Gaya ng napag-usapan natin, ang kombinasyong ito ay lumilikha ng mas mahusay na signaling at mas mahusay na reception. Isa ito sa mga pinakamatinong natural na kombinasyon ayon sa metabolic health research. Ang practical na paalala, ang fenugreek ay may matapang, bahagyang mapait at parang maple na lasa na maaaring kailanganin ng kaunting adjustment. Mas mahalaga ang consistency kaysa dami. Mas epektibo ang maliit na halaga na iniinom gabi-gabi kaysa sa malaking halaga na paminsan-minsan lang. Kung ang lasa ay hadlang, ang paghahalo ng kalahating kutsarita ng fenugreek powder sa maligamgam na tubig na may kaunting honey at Ceylon cinnamon ay nagiging mas masarap. Mataas ang impact kapag regular ang paggamit. Isa ito sa pinakamatinong options sa buong listahan.